mga bagay na dapat mong i-eliminate this 2024. Diba? Bakit kailangan mong i-eliminate to? Kasi may goal ka. Kasi gusto mong maging achiever. Kasi gusto mong maging champion. Gusto mong maging winner. Tama ba? Una, eliminate distraction. Pag hindi nakakatulong sa growth mo, pag hindi nakakatulong sa negosyo mo, especially kung nagne-negosyo ka, distraction yan. Diba? Iwasan mo yan. As much as possible, huwag mong i-expose yung self mo sa mga distraction. Tama? Example, kung mahilig kang mag-computer games, alam mo naman na, 'di ba? Pag nakakita ka ng Dota, ML, or kung mahilig kang magsugal, 'di ba? Cards or casino chips. Don't expose yourself sa mga nagti-trigger ng craving mo. 'Di ba? Kung medyo addict ka sa sugal, lahat ng may kinalaman sa sugal, itago mo. Make it invisible. Okay? Pag mahilig ka naman sa mga like ML or mga mobile games, i-delete mo yung application ng ML. Tama? I-delete mo yung program ng Dota or StarCraft. Okay? Kasi hindi yan nakakatulong sa pag-grow mo as a person. Ma-entertain ka lang, yes. Mawawala yung worry mo sandali, pero ganun pa rin eh. Hindi ka dyan productive, hindi yan nakakatulong sa negosyo mo, hindi yan nakakatulong. Walang naidadagdag sa'yo, na-entertain ka lang. Tama? Pangalawa, you need to eliminate unhealthy habits or unhealthy, sabihin na natin, to be specific, unhealthy foods. Bakit? Kailangan ipasok mo lang sa katawan mo is mga healthy foods and healthy habits. Kasi yung katawan mo, yan yung pangunahing kapital mo sa buhay. Without your body, yung healthy body mo, hindi ka productive. 'Di ba? Kumbaga, kailangan mong kumuha ng enough rest, enough sleep, enough na pahinga to recover your body. Para sa ganun, maging effective ka pa rin at maging productive ka pa rin. Kasi kung pag may sakit ka, pag hindi ka nakatulog ng maayos, di ba hindi ka rin nakakapag-function ng maganda. Hindi ka rin productive throughout the day. So, importante yan. At pag hindi healthy yung mga kinakain mo, syempre, mabilis kang mahina. Mabilis kang maging mahina. Okay? Mabilis kang mapagod. So, kakaunti lang yung mga actions or mga tasks na mako-complete mo kasi nga, mabilis kang mapagod. So, in short, yung whole day mo, hindi mo na ma-maximize din. Okay? Yun. And syempre, third, di ba? Especially, lalaki tayo. So, etong next advice ko para to sa lahat ng mga lalaki. Huwag kang maging tanga sa babae. Bakit? Ang dami ko ng mga kasamahan, ang dami ko ng kasama sa community or even mga friends ko na naging tanga pagdating sa babae. Yung pinag-uusapan natin lalaki. Okay? Since yung advice ko na to para sa mga lalaki. So, wag mong heartfelt ko to. Wag mong i-priority yung love life mo. Especially kung nasa 20 years old ka pa lang, 25, 30, o kahit nasa 30 ka na, wag mo i-priority yung love life. Mas priority mo yung sarili mo for you to grow even better. Bakit? Balik-balik rin man natin yung mundo. Yung mundo natin, it requires money to function. And ikaw na lalaki, please lang, pag mahirap ka, huwag ka munang mag-asawa. Huwag ka munang manganak kasi mangdadamay ka pa ng ibang tao sa kahirapan mo. Might as well mag-focus ka muna sa growth mo, mag-focus ka muna na iangat yung sarili mo. Para sa ganun, pag ikaw nagkapamilya, nagka-girlfriend, nagka-shota, di ba happy? Makakapag-provide ka ng magandang buhay, ng magandang, sabi natin, tahanan, di ba? Ng magandang finances sa pamilya mo at sa magiging asawa mo. So, huwag kayong maniwala na, hindi, 30 ka na, 35, 40 ka na. Kailangan mo na magkaanak, kailangan mo na magkaasawa. Kung kaya naman, kaya ng bulsa, okay. Pero kung hindi pa naman, i-delay mo yan. I-delay mo until to the point na kaya mo na talaga panindigan yung magiging pamilya mo. Okay? Kasi tayo mga lalaki, since ancient time, yung responsibility natin is to provide and protect. Kung hindi natin kayang gawin yun sa mahal natin sa buhay, which is to provide and to protect them,
eh, anong silbi natin? Lover boy? Lover boy ka lang. Diba? Kailangan, meron ka ring may kailangan kang i-provide din para sa kanila. Alright? So, I pray and I hope this 2024 maging productive and super successful yung taon mo. God bless again. Bye-bye.